na kung saan yung Ingiday sa panahon ngayon ay isang ano na yan, isang tourist, parang ano na yan, isang tourist place. Sa pang-apat na tayo, ang una ay the graciousness and benignity of His nature. Ang pangalawa, the God's provision. Pangatlo, the watchfulness and protection of God. Pangapat, the attention of God to His people. The attention of God to His people. Sa Proverbs 4:20, Proverbs 4 verse 20, ang sabi dito sa Proverbs 4 verse 20, "My son, attend to my words, incline thine ear unto my sayings." Ang sabi sa isang salin, "My son, be attentive to my words, incline your ear to my saying." So, be attentive. Attentive. The Lord Jesus Christ must pay attention to the lambs or the young Christians because they are prone to wander or lag behind. So, ito yung binibigyan palagi ng pansin ng ating Panginoon na kung saan ang mga young converts ay napaka fragile nila, kailangan dapat lagi silang alalayan. Na ang sabi dito, sapagkat di sila kayang makipagsabayan sa mga matured Christian. Ito yung mga young converts na minsan kailangan nating palagi silang kinakausap, lagi natin silang i-encourage, lagi natin silang dinadala sa church. Kasi marami pa silang maraming mga disturbances sa kanilang bagong pananampalataya. Prone sila sa mga, alam mo na, yung pagka umaattend ka na sa church, may dala-dala ka ng Bible, kakantsawan ka na, o kahit sa loob ng tahanan, minsan nung pinapagalitan sila ng mga magulang nila, bakit kaya atin dyan? Wala naman kayo makukuha dyan. Di ba? Marami sa atin ang nakaka-experience sa mga ganyang pagsubok sa atin bago tayo naging matatag sa pananampalataya. O kahit pa man minsan matatag na tayo, matagal na tayong Kristiyano, pagdating sa mga pagsubok, ano pa rin tayo nalalaglag pa rin tayo, natutumba pa rin tayo. Di ba? Walang pinipili ang pagsubok, maging matagal na Kristiyano ka na, bata na Kristiyano ka, maging pastor ka. Young Christian need to be fed with milk and not hard doctrine. So hindi natin sila pwedeng i-rebuke kagad bago lang sila nakakilala sa Panginoon. Ano ba namang klase ng pananamit mo na yan? Ano namang klaseng kaya? Di ba? Hindi mo na sila mayaya, hindi mo na sila maakay ulit. Madali silang ma-open. Maaaring hindi mo na sila madala sa church. Kaya ang ating responsibilidad sa Kanya is to nurture them. I-nurture natin sila sa salita ng Diyos. At ang pinaka-importante sa lahat, ipakita natin sa kanila yung ating magandang testimony. Huwag tayong padaskol-daskol na klaseng Kristiyano. Tagal na tayo sa church, hindi pa tayo kakitaan na maayos na, hindi pa tayo
magandang example. Minsan sa church, naririnig pa sa natin yung hindi magagandang mga sinasabi, mga hindi magagandang salita. Minsan sumasali pa tayo sa mga usapan na walang mga katuturan. So pag nakikita nila yan, pag nakikita nila sa atin yan, paano pa sila paano sila tatagal, paano sila mananatili sa church? Wala rin naman pagbabago, ganun pa rin naman eh. Di ba? So ganun po, tayo mga Kristiyano ay halimbawa po tayo sa ibang mga batang Kristiyano. Tayo mga matatagal na Kristiyano. Magiging halimbawa tayo sa mga batang Kristiyano. Panglima, sabi dito, the final blessedness of God reserved for the flock. Reservation. Or pagpapalang inilaan ng Diyos sa kanyang mga anak. May mga pagpapala ang Diyos na minsan hindi natin maintindihan, hindi natin minsan maunawaan. Nandoon tayo sa mga matinding mga pangangailangan. Minsan nadidiskarel tayo, hindi na tayo umabot doon sa pagpapala ng Diyos na nakalaan para sa atin. The goodness of the great shepherd in conducting his people to their final state is most beautifully represented in the concluding verses of the 7th chapter of Revelation. Sa Revelation, mababasa po natin sa Revelation 7, verse 17. Revelation 7, verse 17. For the Lamb which is in the midst of the throne shall feed them and shall lead them into living fountain of waters. And God shall wipe away all tears from their eyes. Dito po makikita natin ang masaganang biyaya ng Panginoon. He shall feed them, and lead them unto living waters, or living fountains of waters. So, inilaan na ng Panginoon sa atin na ang masaganang biyaya niya. Maalala ko nga yung kanta natin nung yung kinanta natin na ni Brother Julius, yung unang congregational singing na inano niya yung sabi na ba yun, yung God leads us along, sabi ganoon. May mga may mga yung first stanza napakagandang namnamin yung sinabi nung kanta na yon. Sabi dito, in shady green pastures, so rich and so sweet. Sabi dito, God leads His dear children along, where the waters cold flow, beats the weary one's feet. God leads His children along. Napakaganda ng kanta na yan, napakaganda ng mensahe ng kanta na yan. Tayo po ng mga Kristiyano ay hinanda o nakalaan na ang biyaya o pagpapala ng Diyos sa atin na hindi na tayo dapat kailangan pang mag-alala pa. Sa Psalms 23:1-6, maikling verse lang ito, 1-6 lang itong ang verse na to. Ito yung pinaka-whole context ng ating mensahe ngayong gabi. Psalms 23 verse 1-6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of death, the shadow of death, I will fear no evil,
For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Dito makikita natin, number 1, cares and provides and provision. Number 2, God cares for us. Number 3, God protects us. And number 4, God blesses us. Ang sabi sa John 10:11, last verse na lang natin babasahin. Tatapos na tayo. Sabi dito, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. He was clearly referring to the fact that he was giving his life to save us. His sheep from the penalty of sin. No, pinutol ko eh. He was clearly referring to the fact that he was giving his life to save us, his sheep, from the penalty of sin. So dito, makikita natin ang Panginoon na ibinigay niya ang kanyang buong buhay para sa kanyang mga anak. Kahit pa man nahirapan siya sa cross of Calvary, hindi niya inaalintana dahilan sa kanyang pag-ibig po sa atin. At dito na po tayo nagtatapos. Marami pong salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po, Brother Boy Castillo, sa pag-share sa amin ng salita ng Diyos, ang pagpapaalala sa amin, sa ating lahat, na ang biyaya ng Panginoon ay wala pong kapantay. Ang biyaya niya ay walang kaparehas, kumbaga, unique. At walang sino mang pwedeng pumantay sa kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon, ano yung nilaan niya para sa ating mga anak niya, na ang mga pangako na ginawa niya ay hindi kayang pantayan ng sino mang tao na nabubuhay dito sa mundo, na pangakuan ka na tutugma dun sa pangako na ibinigay sa atin ng Panginoon. At napakaganda nung sinabi ni Brother Boy, no, na kung alam natin ang Panginoon, kasi kung kilala natin siya, dapat alam natin na hindi niya tayo pababayaan, no? Kung ano man yung mga pangailangan natin, ano man yung kinakatakutan natin, hindi ito lihim sa Panginoon. Alam niya kung ano yung nais ng ating puso. Sabi nga sa John chapter 6, ito pala, John chapter 6, sabi sa John chapter 6, yung pagmasdan nyo yung mga ibon, di ba? Mga ibon na hindi nagtatanim at hindi rin umaani pero kumakain. So sabi niya, are ye not much better than they? Di ba? So lagi natin titingnan na ang Panginoon laging nandyan para magbigay, lalo na sa gantong sitwasyon natin ng pandemya. Maraming taong natatakot, maraming business ang nagsasarado, maraming kapatiran natin ang nagugutom, samot-sari ng, kumbaga kung ano yung mga kahirapan nung bago magpandemya, parang dumoble, parang triple pa nga sa iba, di ba? So, maganda na tayo bilang mga Kristiyano, alam natin na yung biyaya ng Panginoon ay lubos, di ba? Para sa atin. Naniniwala po ba tayo na ang biyaya ng Panginoon para sa atin ay lubos? So,
mas maganda kung ang biyaya ng Panginoon na alam natin na sapat para sa atin ay ibahagi rin natin sa ating kapwa. Yun yung mas magandang maging puso ng bawat Kristiyano. Yung biyaya na tinanggap natin ay ibahagi rin natin sa iba. Di ba po? So, napakaganda po ng mensahe ni Brother Boy. Salamat po ng marami. Tayo po ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Salamat po sa yaman ng inyong salita, Panginoon, sa katotohanan na inyong binigay sa amin. Salamat po, Panginoon, sa walang kapantay na biyaya na inyong binigay, na pagmamahal, walang kasing lalim na pagmamahal, Panginoon, na iyong pinamala sa amin sa kabila ho ng aming pong kakulangan, sa kabila ho ng aming karumihan, Panginoon. Kayo po ay patuloy na nandiyan at naging tapat upang biyayaan kami at magpatnubay sa aming pong mga pangangailangan. Salamat po sa kasiguraduhan ng bukas, Panginoon, na nandyan ka dahil ikaw po ay hindi nagbabago. Salamat po. At kami po ay inyong patuloy na minamahal, Panginoon. Nagdarasal po namin, Panginoon, ang lahat po ng aming kapatiran na may mga pinagdadaanan, maging kami man ho, Panginoon, ay hindi ho kami manghimagod o mapagod, Panginoon, na tumingin sa inyo. Hindi kayo magdalawang isip na sa inyo unang lumapit. Hindi kami mabulag ng salapi, Panginoon, na yun ang sagot. Nawa po, Panginoon, ay maging malinaw sa bawat Kristiyano, Panginoon, na noon pa man ay nariyan na kayo para sa amin. At kahit anuman hong problema ang aming danasin sa inaharap, sinulat niyo na ho, Panginoon, sinabi niyo na ho at ipinangako niyo na hindi niyo kami iwanan. Maraming salamat po sa inyong biyaya. Nagdarasal ho namin, Panginoon, ang mga kapatiran namin na wala ngayon, kayo pong alam ng kanilang kadahilanan, kung pong kadahilanan, kayo pong magbigay sa kanila ng comfort at ng marami pang pag-iingat, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Okay, tayo po makakaupo na. At meron po ba tayong tayo po umawit muna, hindingin ko po si Brother Benji bago ho tayo mag-offering. Awitin po natin ang May the Lord find us faithful. No? We believe that our God is faithful. Amen? That's why kailangan po natin patuloy na magtapat sa kanyang kabutihan sa atin. Awitin natin. First, ready now, sing. God has not given us the spirit of fear, but has given us the strength to obey. With power and sound mind, with lowly and feeling kind, obey not ashamed
hilingin po natin si Brother Randy Edkila po para po pangunahan tayo sa ating offertory prayer. Let us pray. Dakilang Diyos, amang nasa langit, Diyos na makapangyarihan lahat. Tunay nga po, Lord, na Ikaw po ay mabuti, Panginoon, dahil Ikaw po ay hindi nagbabago. Lord, You remain faithful to us sa kabila po ng aming pagkukulang, sa kabila po ng aming mga kasalanan. Lord, nananatili ka pong tapat po sa amin, Panginoon. Kaya't kami po ay lubos-lubos na nagpapasalamat, Panginoon, dahil Ikaw po ay mabuti sa aming buhay. Ikaw po ay mabuti po sa lahat, Panginoon. Kaya Lord, kami po ay magbabalik po ng aming tithes and offerings, Panginoon. At pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa. Ang makapagbibigay, gaya din po ang hindi makapagbibigay, Panginoon. Dilain ko po, Lord, na ang halaga po na malilikom po ay patuloy po na magamit po sa ikalalago po ng iyong gawain dito po sa Christ Baptist Church, Panginoon. Patuloy po na lumagana po ang gawain po ng aming simbahan, Panginoon. Kaya din po sa pantustos po sa lahat po ng pangangailangan po ng church, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon. Hayaan mo po na ang iyong biyaya, pagpapala ay sumagana po sa lahat, Panginoon. Sa kabila po ng pandemya, Panginoon, ay kami po ay patuloy po na patuloy po na kami po ay umaasa at nagtitiwala na tulad po ng iyong sinabi sa iyong salita na hindi mo po kami pababayaan at hindi mo po kami iiwanan, Panginoon. Lord, salamat po sa lahat po na maging sa pag-iingat mo po sa bawat isa, Panginoon. Wala po kami sa banig ng karamdaman, Panginoon, sa pag-iingat, maging sa kalakasan, kalusugan po ng aming katawan, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, na pagpalain mo po ang iyong mga anak, Panginoon, ang bawat negosyo, ang bawat pinagsisikapan po, mga trabaho, Panginoon. Ito po ay patuloy po na ipagkaloob mo po sa bawat isa, Panginoon. Upang kami rin po ay sumagana po sa paglingkod at sa pagbibigay po sa inyo, Panginoon. Ito po ang aming samot dilangin. Salamat sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, announcement po. Announcement po ay yung mga relief daw ho na i-repack para pakidala daw ho sa Sunday para sa pagtuwang natin sa mga pastor ho sa Bicol, sa mga kabayan natin na nasalanta ng bagyo. Pakidala na lang daw po sa Sunday kay na ibibigay, Pastor? Kay Aldrin. Kay Jasper at saka daw po kay Brother Aldrin na lang daw po natin iabot. Pwede rin naman kahit hindi sa Sunday. Pwedeng kahit hindi Sunday. Basta hanggang Sunday. Okay. Any announcements pa po? Wala na po. Pag-pray ho natin patuloy yung ating pong pastor, kanila pong kaligtasan sa USA. Nung isang gabi ho na tumawag siya, I think hindi, kahapon pala. Tumawag siya po ay medyo sinisipon. At
masama ang pakiramdam, baka ho dahil siguro naninibago. At ayun po, at ganun din po pag-pray din natin ang ating simbahan. Yan. At meron pa po ba? Other announcements? Wala na ho. Tayo po'y tumayong lahat. Tayo po'y magwawakas sa panalangin at hilingin po natin ang ating mahal na Pastor Jonas. Pangunahan po tayo sa panalangin. Tayo lang. Manaming Diyos na banal sa langit, nagpapasalamat po kami Lord sa gabing ito. Salamat sa pagpapaalala mo ng iyong biyaya. Dalangin po namin Lord na ang biyayang ito na pinagkaloob mo sa amin ay wag namin sa walang bahala, Panginoon. Ito po ay aming ipahayag din sa iba. Salamat Lord sa iyong lingkod na ginamit, Panginoon, upang ito po ipangaral. Dalangin ko po Lord na patuloy mong pagpapalain ang kanyang buong sambahayan. Maging ang bawat isa po sa amin ngayong gabi, Panginoon, narito na sama-sama pong nagtipon para ikaw ay lugurin at pasalamatan, Lord, sa lahat po ng mabubuting bagay. Dalangin po namin, Lord, ang aming pastor, Pastor Conwy. Ingatan niyo po siya, Lord, sa ibang bansa. Ikaw po, Lord, ang magbibigay sa kanya ng kalakasan. Anumang karamdaman, Lord, ang kanyang taglay, ikaw po ang magbibigay ng kagalingan, Panginoon. Salamat po sa bawat isa, Panginoon. At aming pong dalangin kung paano niyo po kaming dinala ng payapa at ligtas sa iyong bahay-sambahan ay siya rin pong pag-iingat at kaligtasan, Lord, ang aming pong hinihingi sa iyo pauwi. Salamat po sa iyong kabutihan at biyaya. Binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesucristo, namin tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po.